Dahil sa patuloy na pag-iral ng shear line, silangang bahagi ng Northern at bandang Southern Luzon, inaasahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa baybayin ng Aurora, Quezon Province at Bicol Region. Na-expected yan na maghapon, epekto ng accumulated water vapor. At inaasahang pagtagal ng ating shear line sa bansa, lalo na sa hilagang bahagi ng Luzon, magpapatuloy this weekend. At latest updates sa El Nino monitoring para hanggang sa susunod na taon, ating tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, December 22, 2023. Ang oras nating voice from umaga ay alas 9:45 na ng umaga. Mula pa kanina madaling araw, nakakaranas tayo ng mga ilang drizzle rains gaya na aking report kahapon at inasa magtutuloy-tuloy yan na mararamdaman sa bahagi lalo na ng mga taga-Northern Luzon, kabilang na ang Central Luzon at Metro Manila. Dahil pa rin sa malakas nating easterlies at sumasalubong dito sa ating malakas na northeast monsoon, o ating hanging amihan na nagpapairal ngayon sa halos kabuuan ng Northern Luzon na nadadamay ang Metro Manila, ang Calabarzon at dyan sa may bandang Southern Luzon. Inaasahan this weekend, makakaranas tayo mga ganitong drizzle rains, lalo na sa silangang bahagi ng Luzon area hanggang bandang Southern Luzon. Nagpapatuloy yan dahil sa epekto nito. At expected din ang mga ilang baybay ng mga pagkulog at pagkidlat ngayong weekend. Sa current conditions, overcast tayo at patuloy na gloomy at hazy and overcast tayo ngayong araw dahil sa mataas na ating humidity ngayon, baging sa loob ng ating mga tahanan at sa labas na naglalaro sa 78 to 76% ang ating inaasahang mga humidity at maaari pa itong humigit sa 80% ang ating outside humidity. Kaya expected ang overcast ng ating panahon ngayong araw. Bukod sa gloomy at may hazy tayo dahil medyo makulimlim ang aasahan nating maghapon or this weekend lalo na sa Luzon area. Sa lowest temperature na natala dito sa amin sa Caloocan West, Grace Park kaninang 6:07 AM ay nakapagtala na kami ng pinakamababang temperatura at 24.4 degrees Celsius. Kahapon, medyo comfortable na maalinsangan ang naitala sa amin. Kahapon ito ng umaga bago magtanghalian at 11:15 AM, nakapagtala kami ng highest na 31.6 degrees Celsius na ituturi na pinakamataas na naalinsangan o temperatura dito sa amin sa Caloocan. Ibig sabihin lamang mababa lang din ang expected na heat index sa amin kahapon na nakapagtala kami ng 39.6 degrees Celsius lamang. Pero kung ipagtatabi natin sa heat index ni Pag-asa sa mga iba't ibang weather stations na naka-install sa bansa, halos walang nakikitaan tayo na mas mataas na halos mag-danger level, yung pinakamataas mula kahapon. So, generally, comfortable ang buong areas ng bansa natin so far dahil wala pong mas humigit pa sa orange level na heat index o delikadong level. So, halos sa caution to noticeable lamang ang level ng temperatura ng heat index. So, halos wala namang naka-indicate na danger level sa buong heat index sa naitala ni Pag-asa since kahapon. So, mukhang maepekto yung ating paglakas ng ating amihan kahapon. Samantala sa PH Extremes in past 24 hours ay mas nangunguna pa rin sa maalinsangan temperatura ang Cotabato area na nasa 34.5 degrees Celsius. Ine-expect sana natin sa Zamboanga Peninsula. So dahil nga po sa may mga cluster ng mga kaulapan dyan na nakakaranas pa rin sila ng mga pagkulog at pagkidlat sa hapon. So medyo bumaba ang temperatura sa Zamboanga Peninsula. Pero dito sa may bandang Cotabato, nangunguna sa may pinakamataas at 34.5 degrees Celsius.
Sa lowest temperature naman, naungusan ng bahagya ang Baguio City. So nangunguna sa pinakamababa ang temperatura so far. Ang Basco Batanes, dyan sa site, na nasa 15.4 degrees Celsius. Sa Baguio City kasi nasa 15.8. So halos 0.4 lamang ang diferensya kanila ng Baguio City. So kung sa Baguio City 15.8, dito sa may Basco radar site naman ay nasa 15.4 degrees Celsius. So halos hindi nagkakalayo lamang ang kanilang temperatura sa pinakamababang temperatura sa bansa. Sa inulan naman ng Kasiguran Aurora, ayan, inulan sila in past 24 hours at least 34 millimeters. Ang total rainfall, typically mga light rain showers yan na nakolekta lamang maghapon. Pero dito sa amin sa Caloocan, sa ngayon, since kaninang madaling araw, medyo inulan kami ng mga light rain showers lang doon. Drizzle rains, kaya na ating report kahapon, at umabot lamang sa 3.3 millimeters ang total rainfall dito sa amin. At ina-expected na maaaring magtuloy-tuloy yan dahil sa mataas po ang very saturated natin at overcast na lagay ng panahon ngayong araw. And so far, nasa 77% ang ating outside humidity at bumaba ito ng 6% since last hour. Pero napakataas ng ating atmospheric pressure, nasa 1,016 hectopascals at steady ito since last hour. Mukhang ito na yung lumalabas na mataas ngayong pinakamataas ngayon na atmospheric pressure ngayong December na simoy ng amihan. Epekto na rin ng ating amihan na dumadaloy sa Luzon area at napakataas na nito. So ibig sabihin lamang malabo ang may mabuong low pressure area malapit sa atin dahil sa taas ng atmospheric pressure natin lalo na dito sa Luzon area. At sa ating high tide and low tide status ay may 1 hours and 34 minutes pa tayo to maximum low. So layo-layo pa rin sa ating mga mangingisda dyan sa Pampang na Manila Bay. Mukhang halos buong linggong ito mababa ang ating water level sa Pampang na Manila Bay. So mukhang malayo-layo muna kayo mangisda. Pero ingat sa mataas na gale force winds sa kanlurang bahagi ng Luzon dahil nga po patuloy ang umiiral natin ng malakas na umiiral na hanging amihan. At dahil sa lakas ng hanging amihan, nagkakaroon ng pagtaas din ng mga pag-alon at bugso ng cold breeze dulot ng malakas na gale force winds. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:16 a.m. at inasahan lulubog ito mamayang hapon at 5:32 p.m. At sa ating waxing gibbous na po at 74% na po na illuminated ay sisikat ngayong hapon 1:38 p.m. At inaasang lulubog naman ito kinabukasan na madaling araw at 2:30 a.m. At kung titingnan naman natin yung status ng ating astronomical event, mamaya-mayang konti, mga bandang 11:28 a.m. ay nasa maximum na tayo ng ating amihan season o amihan peak mamayang 11:28 a.m. Ibig sabihin na nasa winter solstice na po tayo, mga mamayang alas 11:28 a.m. mga folks. So yan na po yung pinaka-maximum peak ng ating amihan season. Ibig sabihin yan na po yung pinakamaikli na araw natin. Ngayong araw, yan na po yung magiging pinakamaikli nating araw kumpara sa gabi na which is napakamahaba kumpara sa umaga. And the same time, marami-rami ang ating astronomical event. Bukod sa ating winter solstice, ay mukha magkakaroon na naman ng close approaching o conjunction ng Moon at Jupiter. So may mga 12 hours away pa o eksakto mga 10:24 p.m. po mamayang gabi dito sa Pilipinas. Hopefully, magiging maliwalas yung papawid namin para naman makakuha naman ako ng magandang kuha ng conjunction ng Moon at Jupiter this time. Dahil medyo papalayo na po sa horizon namin itong position ni Jupiter. Halos malapit na siya sa west horizon. Mas maganda siyang kunan nung nasa bandang eastern horizon pa siya. Ngayon kasi pa-west horizon na po yung position ng Jupiter. So, medyo tricky na siyang kunan. Hopefully, magiging maganda ang kalangitan mamaya. Kasi medyo gloomy po kasi ngayon dito sa amin sa Caloocan. So, kung just in case hindi ko makunan na maganda, medyo bad news na naman yan sa akin. Pero hopefully, magiging maliwalas mamayang gabi. At bukod dyan, magkakaroon ng inferior ang solar conjunction sa Mercury.
Pero halos very tricky o halos hindi na naman natin ito makikita dito sa Pilipinas dahil very low horizon po yung position ng Mercury. At 17 hours before, o 17 hours away rather, merong asteroid Metis o position na magkakaroon tayo o magkakaroon ng malapit na approach sa Earth itong asteroid 9 Metis. So, pero dahil asteroid ito, hindi naman ito isang kometa, so high-powered telescope ang expected sana natin makikita ito. Ngayon, kung mayroon siyang gases, may mapuproduce siyang malakas na gases, hopefully makita natin ito. Ipopost ko naman yung detalye nito kung kita ito sa Pilipinas. Mahaba-haba kasi yung medyo detalye nito. So, ipopost ko na lang sa aking Facebook page ang details itong si Asteroid 9 Metis sa aking Facebook page. So, mukhang marami-rami ang ating astronomical event ngayong araw hanggang mamayang gabi. So, abang-abang na lamang mga folks. At sa ating local weather outlook para ngayong Biyernes at Sabado, so this weekend, inaasa magiging party, very gloomy po at overcast ang asahan nating panahon ngayon ha. Mataas ang chance na pugulan natin, 87 to 90% chance na uulanin dito sa Metro Manila. So magdala ng pananggalang. Although light rains ang mas madalas na uulanin o parang pawisik-wisik lamang ang ulan o typically light rain showers, magdala pa rin kayo ng mga pananggalang sa ulan dahil medyo mabugso ito maghapon ang mga pag-ulan dahil mataas pong ating water saturation o water vapor ngayon dito sa Luzon. Bukas ng Sabado, ganun din, magiging maulap din ang himpapawarin. Mataas din ang tsansa ng pag-ulan na nasa 87 to 90% ang tsansa ng pag-ulan. So this weekend mukhang mag-drizzle rains tayo maghapon. So magdala na lang ng pananggalang sa mga pag-ulan. At ating highest and lowest temperature expected in 2 days this weekend. Maglalaro sa 28 to 29 degrees Celsius ang highest at ang lowest temperature expected ay nasa 24 degrees Celsius. Diretso agad tayo sa ating lagay ng panahon, halos constant o stationary yung report natin kahapon dahil sa makikita ninyo sa may satellite imagery natin. Kung sisilipin natin sa BIR, makikita ninyo yung makapal na puro puti nito. Malamig na hangin yan ha. Yan, yung malamig na hangin po yan, dulot ng ating amihan o northeast monsoon. Ayan o. Masyadong makapal na po yung malamig na hangin dito sa may hilagang bahagi ng Luzon. Yan. Hangin amihan po yan. Malamig na hangin po yan at malakas din ang bugso. So may mga malakas na gale force winds sa may bandang kalurang bahagi ng bansa at ilang bahagi dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon. So expected na medyo mataas ang gale force winds na nakataas din and na-expect yan sa ating local weather advisory. So maaari restrain muna po lumayag dyan sa buong bahagi ng coastlines ng Northern Luzon, mapa-eastern man yan o mapa-western. Medyo mataas ang pag-alon dyan na maaaring naglalaro pa rin sa 2.5 o 1.5 to 2.5 at maaaring umabot pa sa 4 meters ang taas ng alon, lalo na dyan sa may bandang Batanes Group of Islands. At dahil sa bugso ng ating amihan, sa bahagi ng Northern Luzon area ay patuloy pa rin ang iiral na ating shear line. Ayan, kitang-kita naman sa ating satellite imagery, sa ating infrared VAR na responsible na makikita natin yung upper clouds at lower clouds. So magkitang-kita rin ang colder clouds na pagitan na yan ng shear line natin. Ayan o, yung pagitan na yan magdudulot po namang pag-ulan sa bahagi na yan na nabanggit ko na kanina sa silangang bahagi ng Luzon, kabilang na ang buong Quezon Province at buong bahagi, lalo na sa Camarines Norte at ang bahagi ng Bicol Region. Yung pagitan yan. At yan sa pagitan na yan ng Central Luzon hanggang Metro Manila, nagpapang-abot po yan ilang bahagi ng Calabarzon at bandang Southern Luzon. Dahil yung portion kasi ng edge o yung pagitan ng shear line ay namamagitan dyan sa area na yan, patagos yan ng Mindoro. So yung area na yan talaga expected ang mga ganitong drizzle o breezy rains, yung parang wisik na mga pag-ulan. Hindi siya yung typical na habagat na malakas ang buhos ng ulan. Hindi po ganun ang typically. Siguro sa bahagi ng Quezon Province at sa may bandang silangan ng Luzon, makakaranas kayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. Dahil mas mataas po ang water saturation sa area na yan, hindi gaya sa amin sa Metro Manila ay wisik na laman kung ito ay bumubuhos. At dahil na rin sa accumulation at salubungan dito ng ating easterly sa dagat Pasipiko pa rin, at tuloy-tuloy yan yung mainit na hangin na yan,
ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na sheline na iiral this weekend. So yung mga asahang mga pag-ulan dyan sa bahagi ng Southern Luzon at Bicol Region, magtutuloy-tuloy yan hanggang this weekend. Siyempre, hindi rin lusot ang buong bahagi ng Northern Luzon. Hindi na natin isa-isa yan dahil pag sinabi kong buong bahagi ng Luzon, damay na dyan ang mapa Ilocos man yan, mapakanlurang bahagi man yan ng Northern Luzon o silangang bahagi ng Northern Luzon. Damay na ang buong Cagayan Valley, Isabela, Cordillera, Administrative Region, mapa-Aparim man, mapa-Ilocos man yan, mapatarlac man yan, dyan sa may bandang Central Luzon at bandang Zambales. Medyo makapal po at very gloomy po ang magiging kaulapan kasi natin dyan dahil sa malakas na pag-iral ng ating northeast monsoon. So wala na tayong magiging question dyan dahil halos tuloy-tuloy po ang iral ng ating northeast monsoon. Kitang-kita naman sa ating satellite imagery. Sa heavy rain potential, magiging clusterized po ang heavy rain potential lalo na dyan sa mga taga-bandang Quezon Province at northern part ng Bicol Region sa Camarines Norte. Magiging clusterized. Ayun, makikita naman, medyo kalat-kalat po yung magiging bugso ng heavy rain showers. Hindi siya totally. So, magdala na lamang ng pananggalang sa mga di inaasahang pag-ulan at ingat na lamang sa potential na tuloy-tuloy na pag-ulan na magdudulot pa rin yan ng mga ilang pagtaas ng tubig sa inyong mga lugar, lalo na sa probinsya, dyan sa bandang silangan ng Luzon. So, kung titingnan natin sa infrared rainbow para sa pinaka-highest detail ng water accumulation, ayan po, mataas po na naglalaro sa at least 30 to 40 millimeters ang moderate and some heavy rain showers. Clustered ito sa silangang bahagi ng Luzon area. Yan ang mas madalas na mas mabubuhusan sila ng mga pag-ulan dyan. So, ingat na lamang mga folks. At kung titingnan natin ang mas malapitan, yung posibleng maapektuhan yan ay ang bahagi nga po ng Baler Aurora, Kasiguran, pababa na yan ng Quezon Province, ng buong Infanta, Polillo Island, lalo na mas binubuhusan sila ng mga pag-ulan dyan. Ingat po. At the rest ng Quezon Province hanggang Atimunan, Quezon, at ilang bahagi din ng Calabarzon, makakaranas kayo ng mga ilang drizzle rain. Dahil nabanggit ko na nga po, halos generally, ang buong bahagi ng Luzon makakaranas ng pag-ulan at dyan sa may bandang Camarines Norte, mula dyan sa bahagi ng Santa Elena pababa ng Dayet, Camarines Norte, hanggang dyan sa may bandang pagitan ng Sipocot at Libanan. Pero the rest ng Bicol Region, mula Naga hanggang Legazpi na po yan at Sorsogon, magkakaroon lang kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog nitong maghapon dahil halos malapit sa edge ng shale line pati. So, makakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan maging ng Catanduanes at Caramuan ng mga ilang pagkulog at pagkidlat. Maaring mababa ang volume ng mga pagkulog at pagkidlat pero yung mga ilang mga isolated scattered rain showers expected dyan nitong maghapon. And the rest ng buong Southern Luzon, makakaranas kayo ng mas maulap na yung paponin, very gloomy rin at expected din ng mga kalat-kalat na pag-ulan. At ang bahagi ng Memoraba mula Mindoro hanggang dyan sa may bandang Puerto Princesa, magkakaroon din kayo ng mga ilang gloomy at mga ilang isolated at kalat-kalat na mga pag-ulan. Typically, mababa ang tsansa ng mga pagkulog at pagkilat. Sobrang lamig na po kasi ang temperatura sa area na yan. Yung easterly sa sasalubong, magkaroon pa rin ng mga ilang pagkulog at pagkilat. Depende na lang sa higher volume ng temperatura na kikis-kis dito sa bahagi ng malamig na temperatura sa may bandang kanluran ng bansa. So magkaroon man, typically mga pa-isa-isa na lamang yan at hindi lumalagpas ng 2 oras na humihigit sa 20 ang mga pagkulog at pagkidlat sa may bahagi ng Palawan Region. Magdala lamang ng pananggalang sa ulan nitong maghapon lalo na ng mga taga Brooks Point at Batarasa. Pero wala tayong masyadong komento sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy pa rin ang magiging maliwalas at maalinsangan ang buong bahagi ng Visayas area. Medyo magiging gloomy lamang ang bahagi nito ng northern part ng Visayas dahil medyo mas mataas ng bahagya ang accumulated na water vapor dyan. Dahil kahit silipin natin sa water vapor surface, ay ang bahagi ng northern part ng Visayas ay medyo may mataas na accumulated na water vapor. Naglalaro siguro mga around 15 mm. So kung may bubuhos man dyan, typically mga bandang Kalibo North, at ilang bahagi ng Masbate at Northern Samar area sa may Eastern Visayas. Pero generally, magiging mas maliwalas at mas maalinsangan po ang iiral sa buong bahagi ng Visayas area, lalo na ng mga taga Negros Region, Central Visayas at ilang bahagi ng Leyte. So, wag po masyado magbibilad sa tinding sikat ng araw. Medyo mataas ang humid dyan sa inyo, yung hot humid.
And the rest ng Mindanao, magiging maaliwalas at maalinsangan ng panahon ninyo. Magkaroon man ng mga kalat-kalat at isolated rain showers. Medyo mataas po ang forecast ng mga isolated rain showers sa buong bahagi ng Mindanao, lalo na sa may silangang bahagi ng Surigao del Norte, ilang bahagi ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, ilang bahagi ng Davao del Norte sa may Davao Region at Compostela Valley. Magkaroon mga typically isolated rain showers, mas madalas magkakaroon ng mga pagbuhos ng ulan typically sa hapon o sa gabi. Magdala lamang na pananggalang, hindi lang sa tinding sikat ng araw kundi sa mga naasahang isolated rain showers nitong hapon o ng gabi. Maaaring hindi ito magtatagal pero magiging isolated ito. Maging sa bahagi na yan ng Maguindanao area at sa bahagi ng Sorsogon area. Typically, mangunguna pa rin ang very humid at maalisang ang panahon, lalo na dyan sa mabandang Sorsogon area mula Cotabato at ilang bahagi ng Coronadal, magiging mas maalinsangan po ang temperatura ninyo dyan, maging ng taga General Santos City. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically sa hapon na po yan, kapag lumamig ang temperatura sa hapon. Pero ngayong umaga, expected maaraw at matindi ang sikat ng araw at maalinsangan sa inyo. Kabilang na ang buong Zamboanga Peninsula, mas maaliwalas at maalinsangan din dahil sa maaraw po ang magiging panahon ninyo sa inyo niyan ngayong umaga hanggang tanghali. Sa hapon, magkaroon man ng mga isolated rain showers according sa forecast, naglalaro sa 30 to 44% ang area ng Zamboanga Peninsula. Typically, pag lumamig lamang ang temperatura niyan, lalo na sa gabi. Pero di gaya ng mga taga-silangang bahagi ng Mindanao, medyo mahagyang mag-gloomy at ng mga partly cloudy ang iira dyan. Pero mataas ang humid at maalinsangan pa rin ang magiging panahon ninyo dyan. So generally, ang buong Visayas at Mindanao, mas fair weather po at maalinsangan ang magiging panahon ninyo dyan. Isolated lamang na mga ilang kalat-kalatamang na mapag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog sa hapon o sa gabi ang mas iiral. Di gaya na sa amin din sa bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon area. Diretso agad tayo sa ating tropical cyclone monitoring assessment. At since wala naman tayong inaasahan na anumang sama ng panahon hanggang sa magtatapos ang taon ng 2023. Although yung ating global tropics hazard by first week ng January next year, mayroong daw naka-forecast sila na at least 20% ang may posibilidad may mabuo na sama ng panahon. Pero unang buwan na ito next year, mga January 3 to January 9, 2024 na po ito. So next year na po talaga. Pero nitong huling week ng December, wala tayong ini-expect na may pamumuo talaga na anumang sama ng panahon. So wala tayong masyadong magiging report dito at maging ng ating global spectral model ay wala pa rin nakikitaan na anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Tuloy-tuloy yan hanggang 27 na nga po ng December ay wala tayong significant na namamataan. So, maging ang kanyang mean sea level pressure, mataas ang atmospheric pressure natin typically sa may bandang Southern Luzon pataas. Yan o, mga 1,014 hectopascals pataas. Kaya nga po dito sa Metro Manila, umabot na nga po ng 1,015 to 1,016 hectopascals po ang ating atmospheric pressure. Kasi yung ating isobar, dikit-dikit po. Mataas yung ating atmospheric pressure. Dahil dikit-dikit po ang ating mga isobars, expected na rin yan, tuloy-tuloy yan. Then malakas na po ang ating hamihan ngayong araw. So sa mga computer models, so far, yung aggressive ng pinapakita na forecast ni GFS, mukhang nagiging insignificant na siya. May mga ilang trough lamang na namubuo rito. Well, mababa pa lamang ang probability niyan. Dahil kung titingnan natin sa SMW, wala talaga nakikitaan. Maging kay NavGem at Icon, halos wala rin. Mga ilang tropical wave lamang. Bago siguro magtapos ang taon, may mga ilang tropical wave tayong nakikitaan pero very insignificant. So wala tayong magiging komento dito. Pero sa mga pag-alon, lalo na sa bahagi ng Luzon, sa baybayin ng Luzon, malaki po ang magiging comment natin dahil gaya ng ating inaasahan ay mas tumaas pa ang pag-alon dyan. Maabot ng 4 meters po ang taas ng alon sa buong bahagi ng baybayin ng Western Northern Luzon o Eastern Northern Luzon pa yan at ilang bahagi ng Eastern part ng bansa natin medyo mataas ang ating alon. So sa mga malilig nating sasakyan pandagat, medyo restrain po muna, lalo na pumalaot dyan sa off-coastal seaboard, lalo na sa may bahagi ng Northern Luzon. Mapa-west man yan o mapa-eastern, naglalaro po sa 4 meters daw ang ipinapakita ng significant wave height dito according dito sa ating ginagamit. Ayan o, napakataas po. So, totally,
delikado po sa mga maliliit at mga medium na mga mangingisda na pumalaot ngayon dyan. Medyo delikado po. Restrain po muna at expected nakataas yan kay Pag-asa ang kanilang gale force warning. Mataas po ang ating gale force yan. Malakas nga po kasi yung jet stream na po ng ating amihan eh. So talagang medyo delikado pumalaot lalo na sa hilagang bahagi ng baybayin ng Luzon. Sa update naman natin sa ating El Nino, La Nina monitoring, sa latest nito ay ini-expect daw na magtutuloy ang ating taglamig o winter sa Northern Hemisphere. At yung transition na magiging neutral, gaya ng aking report since nung September pa, ay ini-expect niyan this coming April to June 2024. So 60% na po ang chance. Bakit 60% ang chance? Kung titingnan natin sa ating official NOAA CPC ENSO probability, ngayong December, makikita natin by between ng March, April, and May or bandang April, May, June ay ine-expect na pagtaas ng neutrality. Ayan naglalaro sa 60 to 65%. So by April, May, and June, tataas yung probability niya at 60% according dito. So April, May, and June, mag-neutral po ang ating CPC ENSO. So ibig sabihin, magde-descend na po yung El Nino by March, April, and May. Ayan next year. Next year na po ito 2024. Unti-unti na siyang magde-descend. Yung highest peak ng ating El Nino, mararamdaman pa rin natin yan sa unang 2 buwan ng susunod na taon. So mula January hanggang April ay ramdam pa rin natin yung highest peak ng El Nino At mula bandang April, mga bandang April po o March, April to May, dyan na po unti-unting magde-descend yung El Nino natin. Then papasok na siya into neutral by April, May to June nga na nasa 60% ang forecast probability according dito kay NOAA. At kung titingnan natin yung latest ng produce ng IRI, yung model prediction niya. At makikita natin by March, May, June, July ay ina-expect natin na pinapakita dito na magkakaroon na ng neutrality yung ating ENSO models. Ayan So expected by May, June, July. Then ina-expect dito maglalaro yung neutrality by May, June, July hanggang bandang August. Then mula bandang August next year, so mga third quarter na po ito ng taon next year, ay dito na magkakaroon ng tsansa na magkakaroon ng pagpasok na naman ng ating La Nina season. So mga bandang third quarter na po next year, papasok naman o papalitan naman ng ating La Nina. So ibig sabihin lamang mararamdaman natin yung ating drought sa unang 2 hanggang 3 buwan ng susunod na taon. Yan ang dapat paghandaan ng ating local government units. And since naipasa na po yung budget para sa susunod na taon nitong 2024, yung contingency fund, sana mapaghandaan na po yung contingency fund na yan just in case magkaroon tayo ng climate issue sa susunod na taon, lalo na sa pagdating ng tagtuyot dito sa bahagi na po ng kaluran ng bansa. Mas mararamdaman sa kaluran ng bansa ang epekto ng tagtuyot natin. Sa mga hindi naniniwala na may tagtuyot tayo, well, ganito na lamang po. Sukatin ninyo araw-araw yung mga pag-ulan sa inyo at ikumpara nyo yan dito sa graph natin kung titingnan ninyo aking webpage. Okay, Pag-asa, hingi data ni Pag-asa. Dahil pareho lang naman yan sa aking PH Extremes na may record po tayo niyan maging kay Pag-asa na automatic na nagsasimulate feed yan at nalalaman ko din yan at meron tayong graph niyan. Makikita niyo yan sa ating PH Extremes. At ikumpara ninyo kung mas mataas ba ang level ng pag-ulan sa lugar ninyo o sa record ng mga weather stations at dito kay Pag-asa. Doon nyo po malalaman kung talagang mababa ba ang level ng pag-ulan kasi may mga hindi pa rin naniniwala na meron daw tayong tagtuyot hanggang sa unang 3 buwan ng susunod na taon. Well, ang mahirap po kasi pag sinabi lang natin na hindi totoo Kailangan natin ng ebidensya. Ang ebidensya po natin para malaman yung totality ng pag-ulan ninyo sa lugar ninyo at ikumpare ninyo dito. Ayan po ayan nakalagay na nga Pag-asa Office. Diyan ninyo pagbasihan. Ngayong taon,
Diyan niyo ikumpara. Ayan, oh, makikita na naman dito lahat yung pinaka-data ng above average rainfall. Total average rainfall na makikita ninyo dito. O edi isukat ninyo yung total ng rainfall ninyo ngayong taon. Then ikumpara nyo dito sa ulan ni Pag-asa para masasabi ninyong official. Ayan, oh. Ang pinakamataas na ilulan according kay Pag-asa, yung pinaka total precipitation rate ay nasa 864 nitong last July. Ito yung pinakamataas na record sa Quezon City sa Pag-asa office. O di kumpara ninyo kung baka sa inyo kasi mas mahigit sa 864. Ngayong December ba? December kasi mababa talaga ang total rainfall natin. Ayun, mababa dahil nga po sa winter season tayo o amihan at talagang mababa ang average rainfall. Ayan, oh. Tingnan ninyo sa inyo kung talagang mas mataas sa inyo. Kasi marami kasing hindi din daw naniniwala na may tagtuyot tayo. Samantalang tayo, meron po tayong ebidensya na may mga records tayo kung talaga ba talagang nagkakaroon ng tagtuyot. Marami tayong mga datas niyan. Pwede niyo makita yan sa ating vegetation and drought. Ayan, makikita ninyo kung tumataas ba ang ating tagtuyot. Hindi naman po magsisinungaling yan. Yung data na yan, galing mismo sa Japan yan. Ang taas na po, 600 to 700 yung drought index classification. Apektado na ang halos buong Pangasinan area, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Yan pong area na yan, isa sa malaking produksyon ng taniman natin ng palay at mga ibang gulay sa bansa. Alam natin yan. Damay po ang Metro Manila. Ayan, i-zoom natin, ha. Damay po ang Metro Manila sa tumataas po ang ating tagtuyot. Damay at mapapansin niyo halos buong kanluran ng bansa, tumataas po yung drought index. Hindi kumpara sa silangang bahagi ng bansa, hindi masyado. Pero yung kanluran ng bansa, mas apektado. Kahit silipin nyo po kay Pag-asa, August ko pa po yan nire-report at bandang mga nitong August, September, October, lagi ko po sinasabi, mas mararamdaman natin yan dito sa kanlurang parte ng bansa, yung tagtuyot na yan. At hindi naman nagsisinungaling ang ating data. Yan, naka-warning, nakataas po ang daily warning yan. Typically, bandang kanluran o west portions ng bansa natin ang nakataas na indication ng pagtaas ng tagtuyot sa atin. So sa mga hindi naniniwala, sukatin nyo po yung araw-araw ninyong pag-ulan at tingnan natin. Kasi tingin ko yung mga nagsasabing inuulan, mga nakatira siguro sa Bicol region yan at ang mga taga-Samar. Siguro, kaya sabi nila na, hindi, walang tagtuyot kasi naman maulan dito sa amin. Baka naman nakatira kayo sa Bicol region ngayon at sa may bandang Quezon province ngayon. Kaya sinasabi ninyong maulan. Sa buwan ng December talaga hanggang unang January ng susunod na taon, talagang mas nagiging maulan po talaga dyan sa may bandang silangang bahagi ng bansa, natural. Pero, sapat po ba ang ulan? Yan ang susukatan ninyo kung mas mataas ba. Dahil kung titingnan natin yung monthly drought index, very close na po to sa real time, near real time vegetation monitoring ko po ito, hindi gaya kay Pag-asa. Ang huling record ko nito is December 20, 2023 na po. Very latest po yan. Unlike kay Pag-asa, di ba? Very latest po yan. Kaya hindi po magsisinungaling yan na tumataas po talaga yung tagtuyot natin, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Lalo na dyan sa may bandang northwestern Luzon. Ayan, wag po nating baliwalain yan. At alam din ng ating mga climate agencies yan. At lagi po tayong nagpapaalala. Dahil nga po, hindi biro yan. At yung nagsalita na rin yata yung Hydrological Center ni Pag-asa na kampante sila na may sapat po na tubig. Well, oo. Pero hindi pa sila nakakapagsagawa ng dredging sa kanilang mga dams. Ibig sabihin po niyan, may tendency yung ilalim ng dam nila natatabunan na ng mga lupa. So kapag natatabunan yan, lumiliit po yung volume ng tubig. Hindi pa sila nakakapag-dredging So, ang masasabi ko lamang mga folks, wag po tayong pakampante kahit na may sapat na tubig sa dam. Dahil inuulit ko, kung di ako nagkakamali, hindi sila nakapagsagawa pa ng dredging sa mga dams natin. Hindi natin alam, baka mababaw na po o very shallow na yung ilalim ng mga dams natin. So akala natin sapat ang tubig. Yung pala, konti lang pala yung level na yun dahil yung soil erosion sa ilalim ng dam, natatabunan na. Umiikli na po yung espasyo para sa tubig. So
Kaya kung titingnan ninyo, mabilis umapaw yung mga dams, hindi ibig sabihin sapat po ang tubig. I-consider natin yung soil erosion sa ilalim na hindi na nila nagagawa na hukayin pa iyon para mas lumalim pa. So yun ang ating titingnan at bibigyan ng consideration. So inuulit ko mga folks sa mga hindi naniniwalang mayroon tayong tagtuyot, para mas malino po, gumawa kayo ng ebidensya, magpakita kayo ng mga data na kung ang ulan sa inyo po ay humihigit na po sa 3 buwan na above average rainfall. Kapag nagawa niyo po ninyo yon, mapapatunayan ninyo na hindi totoo yung lumalabas na nationwide rainfall averages maging kay Pag-asa. Kasi hindi naman, kung titingnan natin sa data ni Pag-asa, ganun din talaga way below talaga o konti lang ang pag-ulan na ibinuhos natin sa bansa. Kung papansinin ninyo, in 3 days, halos sa silangang bahagi lamang ng bansa ang mas inuulan, hindi masyado sa kanlurang bahagi ng bansa. Napaliwanag ko na po yan, di ba, since September nitong 2023. Nabanggit ko na po yan na makakaranas po ng mga pag-ulan yung climate 2 at climate 4 ng bansa, di ba? Kung natatandaan ninyo mga folks. Ganun po kasi talaga yun hindi naman po magsisinungaling yung mga data na yan. So, kung hindi kayo maniniwala, sukatin ninyo at tingnan ninyo kung tama ba yung lumalabas na data nito, yung daily rainfall averages. At kunin ninyo yung pinaka-average normal. Nakakompute naman dyan yung actual rainfall times observed rainfall, i-divide ninyo sa 100% para malaman ninyo kung above o below normal po ang nagiging pag-ulan ninyo dyan sa lugar ninyo. Bago nyo sabihin kung totoo o hindi ang tagtuyot sa bansa. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng weekend, December 22, 2023. Hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, December 22, 2023. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime mula sa aking Facebook page at sa aking website na www.pimoweather.com para sa mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin na-discuss ngayong umaga. At typically, mga madalasan lamang ang gloomy at epekto lamang ng ating northeast monsoon lamang na magpapaulan dito sa Luzon. And the rest, maalinsangan na po at humid. At malalaman naman ninyo yan, tingnan na lamang ninyo sa iba't ibang mga data feeds, lalo na dito sa amin sa Caloocan, mula sa aking weather station mismo, at sa mga data feeds
mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.